Mayroon lang tayong sasagutin mga bro. Marami kasi yung nagtatanong sa akin ito kung paano daw ang koneksyon ng starter relay. Sa totoo lang mga bro, marami po tayong napakarami na nating video patungkol sa starter relay. Pero baka hindi nila makita kasi sabi ko sa kanila, hanapin nyo kasi marami tayong video niyan. Hindi lang 3. Sa pagkakaalam ko, lagpas na ng 5. So ngayon, gagawa pa rin tayo ng basic tutorial kung paano ba ang koneksyon ng starter relay natin. At bago natin umpisahan, kung mahilig po kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated. Ito yung ma-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. O, tara! Para doon sa mga nagtatanong, pakinggan nyo ito mga bro dahil hindi na po natin uulitin ang sabi ko para mas maikli lang po yung video natin or yung tutorial po natin. So ulitin ko mga bro, ito po yung tinatawag na starter relay. So ano nga ba yung starter relay? Ano ba yung function nito mga bro? Ito po yung trigger or ito po yung isa sa parts na nagpapa-start ng ating starter. Okay? Kasi mga bro, yung starter motor natin ay kailangan niya ng malakas na ampere at saka voltahe. Ngayon, pag dinirekta mo sa switch yun, masusunog po yung wirings natin. Ngayon, para hindi po masunog yung wirings natin, yung mga switch natin, kaya kailangan natin ng starter relay. Kaya kung mapapansin nyo mga bro, mayroon po ditong dalawang malaking terminal. Ito po yung trigger papunta ng starter at saka ng papunta ng battery. So, paano nga ba ang connection nito mga bro? Ganito po yan. Okay, ganito yan Kung makikita nyo, bali 4 yung terminal nito. Isa, okay, 1, 2, 3, at saka 4. Yan. So, bali 4. Parang relay lang ito mga bro. Kung may idea kayo doon sa 4-pin relay natin, parang ganito rin yun. Ito, parang ganito. Ayan mga bro. Ayan. So, ito, halos parehas lang sila. Kaso, iba lang yung design, pero yung function niya, halos iisa lang. Kasi ito mga bro, may trigger, ito may trigger din. So parang ang nangyari dyan, ito yung 30, ito yung 87, ito yung 86, at saka yung 85. So paano ba gumagana to mga bro? Ganito po yan. Itong dalawang maliit na wire, kapag ka nagkaroon ito ng positive at saka ng negative, magko-connect itong dalawa. Magdudugtong yung dalawa na lang. Kasi mayroong magnetic coil dyan sa ilalim na gumaganon yan mga bro. Alright, so ganito yan naman. Tandaan nyo itong dalawang maliit na wire, trigger ito. Ito yung positive at saka yung negative. Or kung negative or positive, kahit naman magkabaliktad to, wala kayong magiging problema. Basta ang mangyayari dito, kapag ka nasupplyan nyo to ng positive negative, magdidikit itong dalawa. Yan, ganun po yan. Ngayon, ito naman na dalawang tornilyo mga bro. Kung mapapansin nyo, mayroong nakakabit dito na wire na isa. Ito yung papunta ng starter motor. 'Di ba? Mayroong yung starter motor, yung starter motor natin, mayroong wire doon na nakakabit na mataba. Dito nakadiretso 'yon. Okay. Tapos yung isang starter yung isang bolt natin, isang wire, nakakabit ito rekta mismo sa positive ng battery. Okay? Rekta ito mga bro sa positive ng battery. Yan. Tapos ito, malimit ito mga bro. Depende kasi yan kasi ikaw consider nyo mga bro yung motor nyo kung negative trigger, kung positive trigger. Okay? Ngayon kapag ka negative trigger ito, pag on mo ng susi, yung isang linya mayroon na. Ngayon ito, nag-aantay na lang ng command ng negative. So meron ganun mga starter. Meron naman na wiring ng motor, konektado ito sa clutch safety switch. Okay? So bali ito negative to. Okay, negative to. Tapos ito, konektado sa neutral. Tapos sa clutch safety switch. Para pag hindi naka-neutral, hindi mag-trigger to. Ngayon, pag pinigaan nyo yung clutch, saka lang siya nagkakaroon ng negative. Kaya mag-i-start. Kagaya ng mga Raider 150. Diba yung Raider 150, hindi mag-i-start kapag hindi kayo nagpega sa clutch. Konektado po ito sa clutch safety switch. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga bro. So, kahit naman anong motor, madali lang din naman yung troubleshooting. Basta alam nyo kung negative trigger or positive trigger ba yung starter nyo. Basta itong dalawang malaki mga bro, laging positive to.
Itong dalawang, ayan, yung dalawa na yan na tornilyo dito, yung kabitan natin ng mga wires na galing ng positive at saka galing ng starter, yan po ay laging positive. Alam niyo kung bakit? Kasi yung starter natin mga bro ay mayroon na siyang negative, yung mismong body niya, yun yung pinaka negative niya. So nag-aantay na lang siya ng command. Yan. So kaya sabi ko, di ba minsan yung tinuturo ko sa inyo pagka sino-short natin to, umiikot yung starter. So parang ganito mga bro para magkaroon kayo ng idea. Sa tamang-tama, meron tayong ginagawa dito na Mio. Ito, hindi ito mapatino mga bro sa ibang shop, lagi nasisira yung starter relay. So ang ginawa ko dito, pinalitan ko siya ng Rouser na starter relay. Yan. So kaya pagka, ayan o, tinan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayun. Yan. Tapos, para magkaroon kayo ng idea mga bro, ganito. Para magkaroon kayo ng idea, pakita ko sa inyo yung function nito. Itong clip natin, yung test light, ikabit natin sa negative. Yan, kabit sa negative. Tapos, mayroong ilaw dito na isa. Ito umilaw oh. 'Di ba? Yung kabila niyan, wala. Ulitin ko, ito umilaw. Ito hindi. Yan. So, kahit nakaupo yan, yan, naka-off yan, 'di ba? Ayun oh. Off natin. Yan, nakaupo yan. Ito umilaw, ito hindi umilaw. Ito yung papunta ng starter, ito yung galing ng battery kasi umilaw siya eh. Ngayon, kung kahit magkabaliktad dyan, wala namang problema. Basta, ang sinasabi ko sa inyo, ito yung positive, galing mismo ng battery, ito yan oh. Ito rin yan. Ito yan. Iyan. So, isa lang sila. Ngayon, pag once na pinindot nyo tong trigger, itong trigger na wire, magkakaroon to ng supply, so magti-trigger siya. Ayan. Ngayon, magkakaroon to. Parang ganito mga bro. Ayan. Pakita ko lang sa inyo mga bro So, natin. Start. Yun. Ayan. On. Ayan o. Ayan. Pag pinipindot ko. Ayan. Diba? Tuwing pipindutin natin. Patayin natin. Tuwing pipindutin natin, nagkakaroon ng supply. Ayan yung function ng starter relay natin. So, napakadali lang naman intindihin yan. Ngayon, isa pang, kaya, di ba sabi ko sa inyo kapag nagtutroubleshoot tayo ng starter motor, wag agad kayo magpalit kasi possible na relay, starter relay, pwedeng wiring lang yung trigger, pwedeng nag-lose contact lang yung mga terminal or mismong starter motor. So, napakahirap kasi mga bro magpalit ng pyesa kasi sayang naman yung pera nung nagpapagawa. Ito, short natin oh. Ngayon, pag pinagdikit ko to, umandar yung motor. So, bakit nangyari yun? Kasi nga, parang yung positive nito, nirekta natin dun sa starter motor natin. So, ganun yung function yan, mga bro. So, napakadali lang intindihin. Sana nakuha nyo yung paliwanag natin. Ulitin ko lang. Para dun sa mga positive trigger, itong pink papunta ng negative, itong yellow, ito yung galing ng push starter natin, galing ng push button. Yung isang terminal naman na malaki, papunta ng starter motor. Yung isang terminal naman sa kabila is papunta ng positive ng battery. So, ganun po ang function ng starter relay natin. Sana mga bro, maliwanag So, basic lang. Napakadali lang intindihin. Pero kapag natutunan nyo ito mga bro, malaking tulong sa inyo kasi once na nawalan kayo ng starter motor, kayang-kaya nyong i-troubleshoot kung ano talaga yung problema na hindi pumupunta sa mga shop or sa mekaniko. So, okay. So, hanggang dito lang yung video natin mga bro. Sana nakatulong sa inyo yung basic tutorial natin. Sa mga may tanong pa or sa mga magre-request ng video na gagawa natin ng tutorial, paki-comment nyo na lang mga bro at pag may oras tayo ay gagawa natin ng video yan. Alright, so hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at try safe lagi.